Paano tanggapin ang mga pakinabang ng biyaya? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Bilang mga Kristiyano, madalas iniisip natin ang grace kapag tungkol ito sa kaligtasan. Pero ang totoo, mas malawak pa ang saklaw ng grace kaysa doon. Buong buhay natin bilang Kristiyano ay dapat nakadepende sa biyaya ng Diyos. Wala tayong magagawa para sa Diyos na hindi nanggagaling sa Kanyang biyaya. Sa katunayan, maraming pakinabang ang grace sa buhay natin. Naligtas tayo dahil sa grace. Pinatawad tayo dahil sa grace. Pinapanatili or sinusustain tayo dahil sa grace. At pinagagaling tayo dahil sa grace. Nakakahinayang kung alam natin ang gustong gawin ng Diyos sa buhay natin pero tinanggihan pa rin natin ang grace niya. Kaya paano nga ba natin matatanggap ang biyaya ng Diyos? Hindi ito komplikado. Hindi mo kailangan na mahabang proseso o mag-aral sa seminary para maintindihan ito. Simple lang ang sagot ng Bible. 3 salita sa English. By trusting Christ. By trusting Christ. Sabi sa Bible, the law was given through Moses. But grace and truth came through Jesus Christ. John chapter 1 verse 17 ng New Century Version. Ang biyaya ng Diyos ay nakapaloob sa isang tao, si Jesus. Hindi mo makukuha ang grace sa religion o sa mga ritual. Hindi ito makukuha sa pagsunod lang sa mga rules. Hindi rin ito makukuha sa pananampalataya ng ibang tao. Makukuha mo lang ito kay Jesus. Libre ang biyaya ng Diyos. Kailangan mo lang itong tanggapin. Okay, linawin natin, libre ang biyaya ng Diyos. Pero dapat malinaw, ang grace ay hindi mura, hindi cheap. Binayaran ito ni Jesus ng kanyang buhay. Ito ang pinakamahal na bagay. Namatay si Jesus sa krus para mabayaran ito. May 3 bagay na ginawa ang kamatayan ni Jesus para sa atin. Una, it paid the penalty for sin. Binayaran nito ang kaparusahan ng kasalanan. May kailangan magbayad para sa kasalanan natin. Kung may relasyon ka kay Jesus, pwede kang magpahinga sa katotohanang siya na ang nagbayad ng lahat at binigyan ka ng daan para makilala at mahalin ang Diyos. Pangalawa, it broke the power of sin. Sinira nito o winasak nito ang kapangyarihan ng kasalanan. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, may kapangyarihan na tayong magbago. Mula sa mga nakasanayan sa sakit, sa mga struggle na humihila pababa sa atin. Sa pamamagitan ng grace ng Diyos, binigay niya ang Holy Spirit para tulungan tayong sumunod sa Kanya. At ang pangatlo, sin will be completely removed. Tuluyan nang mawawala ang kasalanan.
darating ang araw na lahat ng sumusunod kay Jesus ay pupunta sa langit, kung saan wala ng kasalanan. May pag-asa tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Walang sakit, walang karamdaman, walang kalungkutan. Ang grace na inaalok ng Diyos, kahit mahal ang kabayaran, ay ang pinakamagandang regalo na matatanggap mo sa buong buhay mo. At kaya nitong baguhin ang lahat sa buhay mo. Kailangan mo lang itong tanggapin. Think about this, my friend. How does your life demonstrate thankfulness to God for His grace? Paano mo na ipapakita sa buhay mo ang pasasalamat sa biyaya ng Diyos? Pag-isipan mo yan. Pangalawa, if the grace of God is relatively easy to understand and its benefits are so amazing, why do you think so many people never accept it? Kung simple lang maintindihan ang grace at ang napakagandang mga benepisyo nito, bakit kaya maraming tao ang hindi pa rin ito tinatanggap? Bakit nga kaya? At ang pangatlo, how can you share the message of God's grace with a friend or family member this week? Paano mo maibabahagi ang mensahe ng grace ng Diyos sa isang kaibigan or kasama sa pamilya o kapamilya ngayong linggong ito? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At sa araw na ito, piliin nating magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.